So mga kababayan, no, actually sa totoo lang, no, ang daming problema ngayon ng Senado. No, in the first place mga kababayan, no, yung mga priority bills nga po ng presidente is na pag-iiwanan po talaga yung Senado ngayon. No, kumbaga dati po nga po nung panahon ni Martin Romualdez, 100% yung mga priority bills po ni PBBM na ipapasa. Yun nga lang, nabibitin po tayo sa Senado. So ngayon, ang dami pong problema ng Senado ngayon kasi meron silang Blue Ribbon hearing sa flood control na hindi pa matapos-tapos. Tapos ngayon, may paparty pa po impeachment si Sara Duterte na malaki po yung chance na umangat na. Umangat na sa Senado. So ngayon, isa rin po sa mga problema ngayon ng Senado ngayon, si Marcoleta. Alam niyo, bobo talaga dito ni Marcoleta, no? Kaya hindi rin siya mapigilan ni Ping Lacson eh. So ito ngayon ang sinasabi ngayon ni Marcoleta, no? Sana ba yan? So sabi ni Ping Lacson dito, no? Okay, kasama si Rolante Marcoleta sa rirekomendang maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y budget insertion at kickback sa flood control. Puta, kasama pala si Marcoleta, no? Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson at Senate President Pro Tempore, Pampilo Lacson. Wala na, ginamitan na ng kapangyarihan. Atay ka dito, Marcoleta. Niyari ka na ni Lacson. Oh. Saka sabi dito, ipapadala rin umano nila ang bagong ebidensya sa Office of the Ombudsman at Department of Justice habang may issue tulad ng allocables na hindi pa natatalakay sa pagdinig. Yan, puta na ka Marcoleta, may ebidensya pala laban sa'yo. Puta, daldal ka ng daldal, puta may allocables ka rin pala. Ang tanong dito, anong allocables sa'yo? Bakit? Meron ka bang probinsya? Well, taga-Tarlac daw siya, sabi niya. Yung allocables mo ba, nakinabang ba dito mga taga-Tarlac? O kailangan ma-audit yung allocables nito kasi mukhang nakakuha siya ng 500 million. O di ba? And actually, mga kababayan, ang nakakatawa dito, alam naman po natin no, na isa ito sa mga problema ngayon ng paggawa ng budget. Yung insertion, yung smaller bycam, at ngayon yung allocables. No, ngayon, paano ka magkakaroon ng allocables? Kapapasok mo lang bilang senador. Kakapanalo mo lang, di ba, 2025? Tapos nagkaroon ko ng allocables kaagad. Parang ang labo at ang mangyari nun. Kakapasok niya pa lang. Pinag-aaralan niya pa lang yung mga budget, yung mga batas ng Senado. Puta, nakasigit siya ng allocables? Stay tayo dito. So ngayon, anong ebidensya ni Lacson? Baka mamaya gawa-gawa lang ni Lacson to, ha? Kawawa naman si Marcoleta. Kung gawa-gawa lang ni Lacson to. Yun ang isang site. So ito yung sinabi ni Lacson, tinan niyo to. Di allocables, Senate na siya noon. Kasi nagkaroon siya ng budget insertion 2025. So senador na siya nito. So yun ang isang saysay na daan ko na lang sa privilege speech para maipadala namin. Otherwise, hindi kami makakatulong masyado. Although, sasabihin ko, I take pride in saying na marami na rin kaming naipasa o naipadala na ebidensya sa DOJ at saka sa Ombudsman na ginagamit nila ngayon. Senador, gusto namin malaman ano yung nakita mo na hindi nakikita pa ng Ombudsman? Hindi kasama pero ito sinaklaw ko na rin yung pati yung mga letter request ng mga lawmakers. Kasi isa sa rekomendasyon namin yung allocables. Meron pa nga doon na sulat kamay ni dating o the late Jose Cabral na nag-allocate talaga siya based doon sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects kay Senator Marcoleta. Mismo kay Senator Marcoleta. So puta, Cabral. Si Cabral. So ibig sabihin nito, si Cabral, DPWH, infrastructure. Tama, di ba? So nag-allocables po si Marcoleta gamit si Cabral at DPWH. Ang tanong dito, kasi una, sige. Sabihin na nga natin na baka nung congressman siya. So, anong infrastructure ng isang party list na sagip? Doon ako natatawa eh. Sige, infrastructure. Congressman Marcoleta, nakakuha ng 500 million. Infrastructure para sa sagip party list? Ano yun? Di ba? O ngayon, kung nangyari naman to nung senador siya,
So, allocables sa Tarlac. So, kayong mga taga-Tarlac, nakita nyo ba? Yung mga pinamigay ni Marcoleta, ginawa ni Marcoleta ng infrastructure dyan sa inyo. Wala ka, pilo ka man. Di mo kakayanin si Ping. Oh, hindi kasama 'yon sa hawak ng ombudsman. So ipapadala namin 'yon. So, Kasi further galing mismo 'yon sa kampo o sa abogado ni dating Yusek Cabral. So, kasama si Senador Marcoleta sa further investigation. Tama ba? Yes, correct. Oo. Ba't hindi mo raw nabanggit sina Senator Joel Villanueva? Okay na. Walang kwenta si Villanueva. Oh. So, yun mga babayan, no? Okay. So, sige nga, sagutin mo nga yun. Oh, tinan mo, imbestigahan ka na. Sa Blue Ribbon Committee mismo, doon ka imbestigahan. Si Ping Lacson magtatanong sa'yo. O bukod dyan mga kababayan, no? Tinan nyo to, ah. Ang kulit kasi nito ni Marcoleta, ang kulit eh. Sabi ni Marcoleta dito, no? Marcoleta, Romualdez unfairly drag Escudero into flood control mess. Ngayon, ang sinasabi naman ngayon ni Marcoleta, tinan nyo kung gano'ng kagago to, no? Ang sinasabi naman po ngayon, huwag ka mag-flood, buha ka ng ina ka naman eh. Ngayon mga kababayan ito, okay. Ang nakakatawa kasi dito, ang sinasabi po dito ni Marcoleta, napaka-unfair daw na dinamay ni Romualdez si Escudero sa flood control. Puta, parang baligtad ata, no? Parang baligtad ata, no? Kasi alam naman natin mga kababayan, kung paramihan lang ng ebidensya mga ka-streetwise, no? Si Martin, wala pong ebidensya laban sa kanya. Oh. Maliban natin, baka magaling lang magtago. Pero malinaw, walang ebidensya laban sa kanya. Hindi ko po kayang tanggapin yung ebidensya na binigay ng ombudsman. Na statement ni Gutesa, statement ng 18 Marines, statement ng dalawang babaeng nakamaskara, at saka si magkasawang Diskaya. Hindi ko po matatanggap yun. Kasi the first place, pag bumura ko yung mga yan, di ba mga sinungaling yung mga yan? Sabi ko mga sinungaling kayo, peke sinasabi nyo, tapos paniniwalaan ko. Hindi ko paniniwalaan yan. Oh. Pero pagdating po kay Chis Escudero, sang katutak po yung ebidensya. Di ba merong pirma sa BICAM, kasama sa smaller BICAM. May insertion. May insertion sa smaller BICAM. May CCTV. O at mayroong 142 billion pala. O na insertion. Kung ebidensya lang po yung pag-uusapan, mas marami po kay Cheese. Tapos sasabihin ni Marcoleta, no, baliktad talaga utak nito, no? Oh, Romualdez unfairly drag Escudero into flood control mess. Kaya ka natatanggal sa Blue Ribbon Committee, tanga ka eh. Ang hirap sa'yo eh. Di ba? Baka siguro pag tinatanggal siguro ni Marcoleta yung wig niya, sumasama yung utak. Kaya minsan pag binabalik niya na yung wig niya, lumuluwag yung tornilyo. Baka siguro ganun siguro, no? Baka nga ganun. O, sabi dito. Corruption does exist. Ito pala, may video pala siya dito. O, proud pa siya talaga, no? May privilege speech pa siya. Within the entire budget process, from budget planning by the executive to budget deliberation by Congress to implementation by the agencies and down to the final scrutiny by the Commission on Audit. To be more specific, while the executive submits the budget proposal, the House leadership decides which amendments are made during the bicameral conference. This is where the real flood control happens. Not in the control of rivers, but in the diversion of funds. Sir, Wala, katalo sabihin mo, ha? May 500 million allocables ka. Alam niyo allocables na parang ganyan po yung kay Sara Duterte, no? Yung nung nakakuha po ng budget si Sara sa infrastructure, allocables po yun eh. Parang ganun din po kay Marcoleta eh. Actually, doon pa lang, palpak na yun, no? Dapat, ombudsman. No, yung allocable si Sara, bawal yun. In the first place, dapat po pag budget hearing po dapat, no, ang nag-implement nito dapat, executive, DPWH, bakit merong mayor na nakakuha po ng pera sa GAA? Bawal yun na. Dapat isensa mga inimbestigan ng ombudsman. Imbis na si Martin Romualdez yung binibigyan mo ng whole departure order, dapat si Sara.
O, natataka ako kay Marcoleta bakit di niya na lang kasuhan si Romualdez. Kaya nga eh. The Speaker's defense further falls apart the moment he passes the buck to the former Senate President Chis Escudero. Senator Escudero led this chamber from May 2024 to September 2025, thereby overseeing the Senate budget deliberations for only the 2025 national budget. O, di ba? Wala daw ka nalaman si Escudero. Corruption does exist. Tira nyo to okay. Kwento mo sa pagong. Kwento mo na sa pagong. Ano mo, dami mong alam. So ngayon, syempre mga babae, ano nangyari kasi ngayon? Alam niyo ba kung ano nangyari ngayon sa Senado ngayon? Hindi lang po nakakaalam mga babayan, no? Nagsasagutan po ngayon si Marcoleta at saka si Ping Lacson. Sagutan sila ngayon. Oo. O, ito naman yung sabi niya dito. Emphasize that no member of Congress has ever been subjected to a subpoena by either chamber. Ito pala, no? Alam niyo, ganito, no? Ganito pala yan. Okay. Si Marcoleta kasi, ang gusto niya kasi, pasabpina si Martin. Okay. Alam niyo kasi pag pinasabpina mo yun si Martin, pag hindi pumunta, pwede niyang another sabpina, kaya 3 sabpina ata yung pagkakalam ko eh. At pag hindi pa rin pumunta si Martin po sa mga sabpina po na yan, pwede na po siyang ipadampot sa Sergeant at Arms. Ganun po yun. Di ba parang ginawa po na sa mga hearing dati, di ba? Ganyan yan eh. Kapag pinasabpina tapos hindi pumupunta, pinapadampot na po yan. Ngayon ang gusto ni Marcoleta, ipasabpina si Martin Romualdez. Ngayon, ang tanong ngayon natin dito, ano to eh? Kung equal body po kasi yung Congress tsaka Senate eh. So sila magbabangayan. Ayan hindi maintindihan ni Marcoleta eh. So ito yung in-explain nga po dito ni Ping Lacson. Kung bakit ganon. Such an act would risk undermining the balance and mutual respect that define bicameral relations. Suppose we follow such ludicrous suggestion made by one of our colleagues. Ang mangyayari po, si dating Speaker Romualdez ang magiging kauna-unahang kaso na sasalungat sa umiiral na interparliamentary courtesy. Ngayon, kung mayroon namang kapwa nating senador na iimbitahan o isusubpina sa pagdinig ng Kamara, halimbawa, may isyuhan ng imbitasyon o subpina ang ating kasama na si Senator Marcoleta ng House Committee on Justice if, hypothetically, mayroong investigasyon sa Kamara ukol sa kanyang di umano'y manumalyang Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. Handa po ba ang liderato ng Senado at si Senator Marcoleta na baliwalain ang interparliamentary courtesy na umiiral mulat sa pool sa Kongreso? Maalala natin. Wala ang malinaw dito mga kababayan. Mayabang lang talaga si Marcoleta. Mayabang lang po talaga. Ito yung mga bagay na hindi niya naintindihan eh. Pwede mong ipasabpina yung mga yusek, yung mga sekretary, no, ng executive. No, pero kapwa mo mambabatas, papasabpina mo, parang naman gago naman si Marcoleta nito. Noong 2024, inimbitahan ng Kamara si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagdinig ng war on drugs. Gayunpaman, hindi siya dumalo sa payo na rin ng dating Senate President Chis Escudero bilang pagpapahalaga sa inter-chamber courtesy. That is why I always emphasize, Mr. President, that this is not merely a matter of practice. It is grounded in principle. In his separate opinion, in Francisco versus House. Okay, so ganito. Hindi ba naisip ni Marcoleta, no, kapag ito nabuksan tong ganitong klaseng sistema, na pwede ipasabpina yung kapwa mo mambabatas, magiging ano na yan eh. Magiging habit na po yan eh sa future eh. Kasi nangyari na eh. Tingnan niyo kung gaano kagulo yan ha. Congressman, papasabpina yung senador. Pwedeng pinasabpina dahil may ginawang kasalanan, may investigasyon,
o pwedeng dahil sa politika. Pwedeng ganun eh. O for example, di ba, mayroong isang senador. For example, mayroong isang congressman. No, may isang congressman na sobrang lakas, no, na posibleng maging presidente ng Pilipinas. Eh yung mga senador, ayaw niya dito sa isang tao na to sa Congress na posibleng maging presidente ng Pilipinas kasi malakas sa survey eh. Kung gagawin lang niya, papasabihin niya lang para siraan. Okay lang ba 'yon? For example, paano ba? For example, 2028 elections, no? Si Bongo, for example lang naman, si Bongo, nag-number 1 sa survey. Kunwari lang naman pero ayoko mangyari yun. No? Si Bongo nag-number 1 sa survey. Ngayon, syempre, maraming anti-DDS po sa Congress. Ang gagawin, papasabi na si Bongo. No? Gagawan ng mga issues, then tisiraan. Okay sa atin yun. Kasi nga, ayaw natin kay Bongo. Pero paano kapag kakampi naman natin yung ginanon? Diba? So, ayun ang point eh. Di ano sa akin, hypothetical din yun sa akin. Di hypothetical din. Kasi pag ito na-open to mga kababayan, magagamit po yan sa politika. Tandaan nyo mga congressman, politiko. Mga senador, politiko. Magsisiraan lang po yan. For example, no, si Martin Romualdez nag-number 1 sa survey. 2028. Sisiraan lang namin yan. Imbitahan natin, pasabihin natin. So, ganon. Oo nga, kapapasok lang kurap kagad, no? So, yun mga ka-streetwise na. So, kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito, sa bangayan nga po na ginagawa nga po ngayon nila Ping Lacson tsaka ni Marcoleta. So, ano ba kayo? Ano ba? Team Ping o Team Wig? Team Ping o Team Wig? O walang pakialam? Magiging president yan eh. Kaya pangat yan. Hindi ko alam, hindi pa naisip ni Marcoleta yun. No, magulo yan eh. Maganda na yung ganyan, nakasanayan natin, it is what it is. Alam natin na mga kurakot ng mga yan, pero it is what it is na lang. Kasi pag yan nabuksan po yan, mas magulo yan. Di ba? Kunwari, trip mo lang kawain yung isang congressman dahil number 1 sa survey, pasabihin mo lang. Pag hindi pumunta na 3 beses, padampot mo. Mas nakakahiya yun. So, yun mga babae, no? So, yan po, no? Pag-comment lang po sa baba, pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, no? So, pa-like, pa-subscribe. Di naman kalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? Okay? So, thank